Isang muling mapagpala at magandang araw po sa ating mga sir, mga guys. So nandito na po tayo sa ating part 4 ng top overhaul ng ating engine sa ating sasakyan. So fast forward po tayo at natanggal na po natin lahat ang mga top components ng ating cylinder head ng ating sasakyan. So nandito na po tayo para baklasin ang ating mga cylinder head bolts. So sa cylinder bolts nito, meron po siyang 13 pieces na cylinder head bolt na dapat tanggalin at may dalawang sizes po siya. So ang unang tatlong bolt ay may size na E10 dito sa likod, dito sa dalawang piraso dito sa gilid. Ito po, yan. Saka ito E10 po to yung kanyang size ng kanyang spanner. Saka dito sa pinaka baba dito, yan yung pinaka baba niya yung bolt na to. Yan sa baba. So ang isang size ng bolt niya sa remaining 10 pieces is E12. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10. So E12 po siya. So okay guys, simulan na natin ang pagbaklas ng kanyang cylinder head bolt. So meron pong dalawang proseso ng pagtanggal at pagkabit ng cylinder head bolt at iba-iba po yung kanyang sequence. So ang kanyang sequence po for removing ng cylinder head bolt ay ganito. Sundan nyo lang po ako para hindi po kayo malito. So since na 13 pieces po yung kanyang bolt, ang sequence po nito ay ganito. Una, doon po sa likod na bolt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tsaka 13. Ito sa gitna, ito yung panghuli. So yan po yung tamang sequence ng kanyang pagtanggal ng bolt at pagbalik din po ng bolt ay ibang sequence po naman. So hindi po siya magkaparehas. So okay guys, tanggalin na po natin yung kanyang cylinder head bolt at sundan nyo po ako kung paano ko po siya tanggalin in sequence.
sir, natanggalan natin lahat ng mga bolt. So pwede na natin tanggalin ang kanyang cylinder head. Ayan, tanggalin na po natin. So ayan mga sir, so yan yung kanyang kalagayan. So kung makikita po ninyo, ayan yung kanyang cylinder. Ito po yung kanyang cylinder, yung kanyang gasket. Ayan, may singaw na. Ayan, kinalawang na to. Ayan o. So may tagas na. Ayan. May tagas na yung kanyang mga daanan ng tubig. Ayan, kinalawang na. Ayan. So yan. So ito, tingnan natin yung kanyang piston. Ayan, tingnan nyo, marami ng kalawang. So ibig sabihin napasukan na ng tubig yung kanyang piston, yung kanyang liner. Ayan. So ito yung dinadadaanan ng ng oil paakyat sa kanyang cylinder head. So medyo may tagas na. So sira na yung kanyang gasket. Yan. So yan mga guys. Tapos ito, yung kanyang piston may kunting alog dito sa number 3. So dapat wala yan. Yung number 2 okay pa, wala siyang alog. Ayan. So palitin na to. May okay pa naman, pero palitin na yung kanyang ring. Yan, ito okay pa. Ito may konting alog. So taas natin yung piston number 1. Saka So ayan mga guys, ito maalog. Yan, maalog na po yung number 4.
ang number 1 okay pa, pero medyo konting alog na. Pero itong number 4, yan sir, maalog na yan. So ito ay kailangan na ng palitan ng piston ring. Yan, kung marinig nyo po, maingay yung malagatok. Yan, malagatok. So it means na palitin ng piston ring. Yung number 1, meron na rin, may lagatok na rin. So kaya kumakain na po ng langis ang ating cylinder head, yung ating combustion chamber. Kumakain na ng langis yung ating combustion chamber dahil ito maalog yung number 1, saka yung medyo malala yung number 4. Yan, malagatok. Tayo nating iangat yung number 2 tsaka number 3. Tayo nating ugain ang number 2 saka number 3. So ang number 2 saka number 3 meron na rin. Yan o, maalog na rin. Yan, may lagatok na rin. Pero ang mas malala itong number 4. Yan. Yan, kaya kumakain or nagbo-burn out, nagbo-burn na po ng oil ang ating cylinder chamber. So yan po. So tapos yung kanyang liner okay pa naman, goods na goods pa naman, wala po namang gas-gas, ayos pa. Ang problema niya lang talaga yung piston ring, palitin niya talaga. So yan po ang ating natuklasan o na-observe dito po sa ating pagbubukas ng ating cylinder head ng ating engine. So yan po, so linisan po natin ito, sundan po ninyo ako, i-replace po natin yan, check po natin yung kanyang level kung goods na goods pa, kung walang nangyaring uneven na surface dito sa kanyang cylinder block. So yan sir, so follow nyo po ako kung paano nating gawin ito, paano nating i-check ang ating at paano nating palitan ng cylinder head gasket, paano natin ibalik ang ating cylinder head. Okay sir, so checkin din po natin ang ating cylinder head kung ano po ang kanyang kalagayan. Ayan, ito yung kanyang cylinder head.
sir. So mga sir, ito po yung kanyang cylinder head. So makikita po natin basa po yung bawat cylinder chamber nya. Yung sa valve nya basa. Yan, basa. It means na may pumapasok na oil dito. Dapat tuyo po yan. Wala pong basa, saka wala pong burn na oil sa kanyang chamber. Dapat po malinis po yan, saka maganda ang pagkasunog. Ito po may nasusunog ng oil sa kanyang cylinder head valve dito sa bawat combustion chamber nya. Tapos kung mapapansin nyo po, yan yung kinalawang na, yan, kinakalawang na po to yung kanyang gilid. Yan, so ibig sabihin pumapasok na po to yung tubig dito. Meron na pong pumapasok na tubig. So kung mapapansin natin yung ating gasket, ito yung kanyang gasket. Yan yung kanyang gasket, kinalawang na. Yan, maraming kalawang. Yan, so it means na pumapasok na rin yung oil, ang tubig dito sa kanyang chamber. Ayan, kinalawang na. Ayan, so original po yung kanyang cylinder head gasket. Ayan, MLG o ibig sabihin multi-layered gasket po ito, yung kanyang gasket. Ayan, original. So ang gagawin natin ito, i-repaste natin. Tingnan natin kung merong uneven dito sa kanyang head. Tapos i-valve lap natin. Test natin kung merong leak or wala ito. So ang susunod nating gagawin dito mga sir, ay titest leak natin kung meron leak po ito yung lahat ng kanyang intake saka exhaust valves. So ang gagawin natin, lalagyan po natin ng tubig itong bawat intake port niya, 4 na piraso. Pag may tagos man ng tubig to, ibig sabihin may singaw po ito yung kanyang intake valves. So yan sir, lagyan natin. Ayan. So observe natin kung may tagas na tubig sa kanyang valve. So napapansin natin wala po siyang tagas sa kanyang intake valves. So ibig sabihin goods na goods pa po yung kanyang mga valve. So, okay pa po yung kanyang lapat. Ayan, wala po siyang tagas. So yan mga sir, next natin gawin, lagyan natin ng tubig yung exhaust port nya. Titest natin kung mayroong leak yung bawat exhaust valves nya.
ayun. So kung mapapansin natin, meron po siyang leak sa number 4. Ayan o, ang lakas. So meron po siyang leak sa number 4. Isang valve lang po ang may leak, itong valve na to. Ayan. So meron po siyang tagas. So it means na hindi maganda ang combustion nito. Meron po siyang loose compression pag ganyan yung problema niya. Okay sir. So ayan mga sir, natanggal na nga natin yung ating cylinder head at na-check at napag-alaman po natin na meron pong leak sa kanyang exhaust valve sa itong cylinder head. So at ang kanyang piston po ay kailangan ng palitan ng piston ring sa dalawang piston, o halos dapat lahat na po ng piston ay papalitan po natin ng kanyang ring dahil maluwang na po ang kanyang rings. So see you guys sa ating part 5 ng ating pag-overhaul ng cylinder head ng ating sasakyan. So see you guys, God bless and bye bye.